Hello Gemini, welcome again dito sa iyong reading. Yan. Thank you so much sa pagiging abangers lagi sa mga reading ko. Patuloy na pagsubaybay, pagbalik-balik. Thank you sa lahat na nag-subscribe. If you're new, please don't forget to subscribe. Kung gusto niyo yung private reading, basahin niyo na lang guys yung nakasulat sa screen. Pwede niyong i-zoom yan kung sa YT kayo nanonood para lumaki yung mga letra. Yan. Nandyan din yung mga pag-iingat sa mga fake na gumagaya sa akin. Ha, nakasulat na dyan. Okay, meron ka ritong key, mystery, moving forward, number 32. Feeling ko meron ka something na maa-unlock, Gemini, with the key card. Wow, yung iba sa inyo meron kayong masusolve na mystery. Sherlock Holmes yan, char. So, basta merong progress, may advancement, improvement, merong paggalaw, possible na may change, possible na mag-level up ka rito, may malaman ka, madiscovery ka. Alam mo yun? May maisiwalat ka, char. Basta meron ka talagang dyan yung masusolve na mystery. Antabayanan mo yan. At kung nag-relate ka, balikan mo ko. Kung nakaka-relate ka, mag-comment ka dyan. Pero meron ka ring ma-unlock na bagong mga kaalaman or skills, no? So, feeling ko lang may mga matututunan ka for sure. Okay? Asa sa'yo yung susi eh. Ayan, no? Kailangan mo ma-figure out ano yung susi dito sa situation na to, problema na to. Yung susi, yun yung pinaka tool mo para makuha mo yan, malaman mo yan, matutunan mo yan, mag-level up ka or mag-succeed ka. Okay. You have the number 69. Kunin nyo na yung mga numbers dyan kung mahilig kayo sa numbers. Angel number 69. Okay, itong number 69 mo, si number 6 kasi is may kinalaman sa care, support, intentions. Tapos meron yung 9 is about cycles, no? Wow, may mga cycles dito, may completion, yung higher self mo, sabi ko nga mag-level up ka, may ma-unlock ka, potential. Ang ganda na number 9. When it comes to symbol naman, ang sinisimbolize niyang bilog is a cycle, completion. Again, malakas yung energy dito ng cycle na makukumpleto mo, ma-achieve mo, matatapos mo. Okay, this is also about creation. When it comes to the colors na lumilitaw, actually, ma-blue. Blue is about peace, tranquility, security, pero sometimes it also indicates about fear. Meron ding black sa gilid. Black is about enigma, which is mystery, o diba? May binanggit about mystery dito sa i-left card. So, yung black is about elegance, could be about mystery, enigma, drama, o diba? So, ang sinasabi dito ay kailangan mong mag-take ng time para makapag-reflect ka and makapag-re-examine ka ng iyong situation. And as an advice, sinasabi dito, kailangan gumawa ka ng mga practical changes for the better. At kung kinakailangan mo mag-seek ng help sa iba para lang matulungan mo, huwag kang mag-hesitate or mahiya na humingi ng tulong. Meron ding something na mini-mention dito about i-balance mo yung mga pang-araw-araw na gawain mo sa spiritual needs mo. So, yan, there's the need ng pagbabalance, paglalaan ng oras sa mga gawain, sa pahinga, and also pagdating sa spiritual. Itong number 69 na ito is hitting the pause button, Gemini. Kung kinakailangan mo muna mag-step back, magpahinga, tumigil pansamantala, pause. Literal na pause. Okay? Kailangan mo kasing mag-pause, mag-rethink, especially when it comes dun sa mga daily habits mo, practices mo,
Kumbaga, etong mga ginagawa mo na ba na 'to, nababalanse mo ba? May mga bagay ba na na-o-overdo mo, kinukulang, sumusobra? Ito ba ay nagbibigay sa iyo ng peace? Ikaw ba ang nagko-control or ikaw yung nako-control dito? Oh. Kasi ito'y pagkakaroon ng accountability. So, sinasabi diyan, this is taking responsibility or accountability when it comes to your actions. And by reflecting, alam mo yun, pagka nagmuni-muni ka, nag-reflect ka, makakapag-isip ka ng mga practical changes na pwede mong i-apply sa iyong daily routine sa buhay mo. Okay? So, yun lang naman yun. Baka yun yung susi, yung pagkakaroon ng balance, yung pagkakaroon ng spiritual, alam mo yun, connection. Kasi baka napapabayaan mo na, baka puro ka na lang trabaho, etc. Kasi parang merong sinasabi dito about kung ano yung pinakasusi, which is yun yung pinaka-mag-a-unlock or pinaka-solution pagdating sa situation mo. Okay? Wow, Beetle, ito na yung good fortune mo, di ba? Ayan. So, may good fortune ka daw. Ito na naman yung disappointment mo sa nakaraan. Ito na naman yung pagiging broken-hearted mo about something kahit wala na ito. So, tantanan mo na yan, Gemini, wala na naman dudulot sa yan. Masasaktan lang yung puso mo, baka magkasakit ka pa, ma-stress ka pa. Let it go. Past is past. Kasi you no longer have this person man yung bagay, situation, wala na siya bakit hanggang ngayon masakit pa rin? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa totally healed, di ba? So, kailangan mong mag-heal, kailangan mong i-let go yan. Para hindi ka na rin nagsasuffer. Some of you, makakaranas kayo ng pagiging tied up, unable to break free, hindi kayo, alam mo yun, nafu-frustrate kayo kasi pwedeng wala kayong magawa about the situation, no? Or hindi nyo mabago yung situation nyo. Kaya nga mag-pay attention ka, ano yung symbolism na sinasabi ng susi na yun. Baka kasi, doon sa mga dinadaldal ko dito, yun pala yung solution para ma-unlock mo yun. Okay? Masolve mo yung problema, masolve mo yung mystery, para makapag-move forward ka na. Yun ang susi Yun yung sinasabi ko rito. Feeling ko lang. Para maka-let go ka na rito. Kasi na-tied down ka na Feeling ko kailangan mo nang makakawala dyan. Kaya yung mga pinagdadaldal ko rito, hindi ko naaalala yan. Bahala ka na. Tandaan mo na lang baka kasi yung mga sinasabi ko, nandyan na pala yung solusyon. Yung pinakasusi para ma-unlock mo. Para maka-move forward ka na. Okay, yun Hanapin mo dyan. Six of Pentacles, no? Mga earth sign ito. Taurus, Virgo, Capricorn. Pero pwede ring merong fire, water, air. Oh, nandito na lahat. Oh, dito na lahat. Huwag ka naman problema about zodiac signs. Kasi andyan ang fire, air, earth, water. Okay? So, kahit na anong sign pa yan. Balance talaga, Gemini, no? Actually, ito yung symbol ng infinity. Diba? Pero sa tingin ko, kailangan mo yung balance Meron ako ditong nanghihinayang ako dun sa potential, Gemini. Kaya kailangan ma-figure out mo. Mahanap mo yung susi. Para ma-unlock mo yung infinity. Alam mo yun, ang ganda ng energy Baka meron ka lang bagay na kailangan mong simulan. Kailangan mo lang i-plant yung seed kasi dito parang hindi mo itinatanim yung seed. So, pwedeng this is a delay. Actually, yes, possible na magkaroon ng delay, procrastination, or hindi mo talaga pa na-realize yung potential kaya hindi mo pa siya ginagawa or sinisimulan. So, kung ako sa'yo, simulan mo na to kung ano man to, kung ma-figure out mo yan. Kasi doon mo ma-unlock yung infinite potential mo. Ayan, no, nakikita mo ba yan? Sign ng infinity yan
Yung parang number 8. Although 6 of Pentacles yan. Pero pag titignan mo, meron ditong something na parang pabalik-balik lang, paikot-ikot lang, until malaman mo talaga yung solution dyan. And ang feel ko is, this is something that might have hurt you in the past, na kailangan mo nang i-let go, i-accept, Gemini. Kasi, yun yung nagpapa-tied up sa'yo, doon ka na frustrate, no? Kung tapos naman na, kung wala na yun sabi ko nga, pwedeng hindi na babalik, bagay, situation, tao, connection man yan. No, naka-hurt ka lang ng naka-hurt, hindi ka lang nag-heal habang nag-hold on ka dyan. So, ang feeling ko, one, about the key, yung susi sa problema mo para ma-unlock mo na tong mystery na to is mag-let go ka, i-accept mo. Pwedeng iba sa inyo kung healing ang problema nyo yun. Hindi kayo makaalpas-alpas. Na hanggang ngayon, kahit natapos na yun, nangyari na hindi na babalik, wala na dyan sa current situation mo, is nasasaktan ka pa rin. Kaya ka nga napipin, natatied down, tapos na-frustrate ka Okay? So, isa yun. Let go mo na lang kung ano yung mga dapat mong i-let go. Kaya nga kailangan mo ng ng contemplation period na i-rethink mo, mag-meditate ka, magmuni-muni ka. Okay? Minsan kailangan lang talaga natin ng pause para maging clear yung isip natin, makapag-isip-isip tayo. Malay mo, yun yung susi. So, yan tignan mo. Ito yung same pentacle sa Ace of Pentacles na hawak-hawak ni Page. Page is mga beginning Baka kailangan mo lang talagang itanim ito. Kasi si Ace of Pentacles is a potential. Actually, malaking potential yan. Kaya lang nga hindi mo pa siya nasisimulan, hindi mo pa naipupunla, hindi mo pa nagagawa yung first step, first move, no? So, tingin ko itanim mo na yan. Kasi may potential, may potential ito mag-grow. May potential for, abundance, prosperity, growth, no? Si Empress yun So, pagka na-unlock mo yan, makukuha mo yung infinite abundance. Alam mo yun. Protect yourself, Gemini. Ayan, mag-create ka ng safe space. Yes. Yung nakikita ko, this is a period ng contemplation, meditation, spirituality, praying, faith, no? So, maglaan ka ng time mo everyday na makapag-pray, moments of silence, no? Appreciate mo, and mag-isip-isip ka, re-evaluate, no? Kung kinakailangan mo mag-set ng mga limitation ng boundary, gawin mo kahit sa sarili mo. Ito yung mga daily meditation Peace, no? Yung parang, basta meditation, any kind of meditation. So, may mga bagay dito, Gemini, hopefully, magkakaroon na ng good news, ng improvement. You will be moving out of, troubled waters, papunta sa peaceful waters with the Six of Swords. Ito yung pagta-transition mo. Oo, parang meron talaga ditong paglilipat, transitioning, Knight of Swords. Pero this is something na wag mong irarush. Oo, hindi mo kailangan magmadali Huwag kang magpabigla-bigla, padalos-dalos. Ito ay gradual sa tingin ko. Yes. Pakunti-kunti siya, gradual, hindi siya yung biglaan na improvement, magandang pagbabago, alam mo yun. So, nakikita ko na unti-unti ka nang magkakaroon ng clarity, mas nakikita ko rin na mas magiging less complicated na lang yung buhay mo, mga choices mo, situation mo. Magiging more on minimalist ka. Tatanggalin mo yung mga hindi kailangan dito at yung mga importante lang talaga, yun lang yung ipaprioritize mo.
Kumbaga yung mga background noise tatanggalin mo, ino-noise cancel mo yung Gemini para maging clear yung isip mo, maging clear ka pagdating sa mga goals mo, 'di ba? Ito yung pagkakaroon ng clarity, ito yung pagtatapos ng period ng ng confusion, distractions. Kaya tatanggalin mo 'yan, no. Kung nakikita mo, poprotektahan mo yung sarili mo dito para ka nasa loob ng isang crystal ball. Lahat ng hindi mo kailangan sa paligid, yung mga noise sa paligid mo, itatanggalin mo. Sabi ko nga, ino-noise cancelling mo yun. At magkakaroon ka ng peace, ng meditation. Kaya nga magiging clear na yung isip mo. Mas makakapag-decide ka na ng maayos, no? Mas madediscern mo na alin ba talaga yung mga importante sa hindi importante, yung dapat mo unahin sa hindi mo unahin. Yung mga kailangan sa hindi mo kailangan. So, mas magiging, minimalist, practical, efficient, wise. Okay? So, nakikita ko rito sa improvement overall sa buhay mo, sa situation mo, sa sarili mo. Kasi nga, magbabawas ka na ng mga hindi dapat nandyan. No? Tao, bagay, o kung ano man, no? Magde-declutter ka. At ito ay slow process. Sabi ko nga, this is something na hindi mo ira-rush. No? So, ayan. When it comes to dun sa mga bagay na gagawin mo, wag kang magmamadali, wag kang maging lusob ng lusob, impulsive, no? Pag-isipan mo muna ng mabuti, ayan dito. Okay? So, overall, pagdating sa financial mo, nakakita ko ng pag-i-improve. No, hindi yan agad-agaran, nayayaman ka, pero nakikita ko gradual yung proseso. Gradual yung gradual mong mararamdaman, makikita yung progress pagdating sa mga ginagawa mo, sa sarili mo, sa sa career mo or sa financial mo, sa overall sa kabuhayan mo. Alam mo, when it comes to love life, Gemini, nakikita ko na it's time to move on. Puro yun talaga yung card na sinasabi. Ito, moving forward, what you no longer have, alam mo yun. Pakawalan mo na yung sarili mo. Mag-move on ka na. Kung meron, kung may mga tao ka pa, jowa, person, kung sino man niya, or may mga hinanakit ka pa, kahit wala na siya, pakawalan mo na yun. Yun yung susi. Nakita ko na ngayon. Less is more, minimalist. Tanggalin mo na yung dapat mo tanggalin. Mag-move on ka na kung wala na. Okay, yun lang yung nakikita ko dito. Kasi puro energy ng pag-alis, pag-move on. Acceptance. So, yan yung mga na-pick up ko sa ngayon. Thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod.